Magandang araw mga kanegosyo. Ayan, panibagong tips na naman tayong i-share sa inyo. Alam niyo po, itong soft drinks. Relate na relate. Alam kong relate na relate ang mga sari-sari store owner nito dahil isa ito sa pinaka madaling maubos, mabilis sa sari-sari store. Totoo ba guys? Ayan. Dahil yung mga tao sobrang na-addict na talaga ngayon sa soft drinks. Talaga namang masarap ang soft drinks. Lalo na ang sekreto na lang yan guys. Pumili na lang kayo kung alin dyan ang gusto nyo. So yan, naalala ko pala noon guys, nung nagsisimula pa lang yung mama ko, nagsimula lang kami sa tigdadalawang cases ng Coke, ng Pepsi, ng mga 8 ounce. Tigdadalawa lang, tapos nilalagay lang sa sala. And ngayon, tingnan nyo guys, kitang-kita na napalago namin ang aming soft drinks business. So ngayon, marami ng mga kapitbahay, may mga nagsusulputang mga bagong tindahan din. So sa amin na bumibili. So nag-start na kaming mag-wholesale. So yung patong natin sa wholesale ay maliit lang. Pumapatak lang sa 8 to 10 pesos per cases. Sobrang liit ng kita nito. Pero ito talaga yung literal na mabilis ang balik ng iyong puhunan. Pag naipon naman yung kita natin sa soft drinks guys ay malaki naman siya, and yun nga, ikot-ikot nga itong ating puhunan dito sa ating negosyong soft drinks. Yan, bumabawi tayo guys sa retail. Sa retail, pwede tayong mag-angkat ng kung magkano yung gusto nating ipresyo sa ating mga soft drinks, lalo na gumagamit ng electricity. So sa Mountain Dew, ayan, magkano bang benta natin ngayon? Usually nasa 20 pesos. Sa litro nasa 40 pesos. Yung iba 45. May nalaman ako 50. So yun. So dun tayo mas kumikita ng malaki. So yung unang-una kailangan natin sa pagsisimula nito is kapital. Ayan. Medyo malaki-laki yung puhunan na dapat mong ilagay dito. And next is kailangan may tao ka, may boy ka. So sa amin, meron kaming boy noon pero umalis na siya, and kami na lang ng mga working ko, all girls. Minsan yung husband ko kaso wala siya parate sa tindahan, nasa school siya. Kaya kami lang. And minsan naaaway yung customer namin, sila mismo yung pumapasok sa loob ng bodega. Yan, may mga plastic din guys. Ayan. So yun, next is kailangan mo rin ng bodega guys. Kailangan may mapaglagyan ka ng mga stocks mo. So maliit lang yung bodega natin, buti na lang at napagkakasya pa rin natin yung mga stocks natin. So yun, ayan. Kahoy lang naman to guys. Kahit ganyan kalaki, pwede na kung gusto nyong magsimula. So kailangan mong humanap ng ahente guys para makapagsimula nito. Marami yan sila sa market. Lumapit lang kayo kung gusto nyo sa Pepsi ba o sa Coca-Cola. Ayan. Gumawa kayo ng paraan para makalapit sa mga ahente. Aside sa mga soft drinks mga kasari, meron din tayong nitong San Miguel Beer o mga Red Horse. Mabenta din siya sa ating lugar. Kaya hindi yan nawawala. Mas mabenta siya sa retail guys, kaya dun tayo nakakabawi ng kita natin. So, yan, may 500 din. Side pala is Cobra. Mabenta din si Cobra at saka si Sting. Opo. Iba yung ahente natin ng Cobra guys. Sa beer na beer yan sila. Iba din siyang Sting. Ang Sting ay sa Pepsi. So yung Coke naman guys ay nasa
Coke, Royal, Sprite, mga 1.5. So, yan. Alam natin yan. Yung Wilkins sa kanila din. Yung Absolute, guys, ay sa Cobra yan siya, guys. And yung Cobra, Absolute, at saka Vitamilk. So, yung mga Gatorade, guys, nasa Pepsi yan siya, mga kasari. Kung nagsisimula ka pa lang sa maliit na mga cases, paunti-unti lang, huwag kalimutan na walang imposible, guys. Kahit nagsimula ka muna sa retail, walang imposible. Dahil kami din ay nagsimula sa ganyan. Nagsimula kami sa paunti-unti lang hanggang sa napalago namin. So, kailangan mo din yung mga customer, guys. Hanapin yung good location para maibenta yung mga produkto natin. And kung may advantage, kung may sasakyan ka, dahil pwede kang mag-distribute sa mga maliliit na tindahan o mag-delivery ka. Hanggang dito na lang mga kasari. Thank you for watching. Huwag kalimutan, guys, i-like, share, and subscribe. Bye-bye!